yata sa tansuyan yan. Dito naman ho mga kaluko, sa bandang gawin nare, dito ho natin malalaman at makikita ho yung mga gamit nilang panghunting nung araw. At saka ho yung mga nahuli nila, yung mamut ho mga kaluko, yung mga pangil at buto. At pumasok nga ho pala sa aking isipan mga kaluko yung subject ho natin nung elementary. At pati ho ng high school, yung civic ho, yung Homo sapiens, Homo erectus, at saka Homo habilis. Akala ko ay hanggang sa ngayon ay doon lang ho sa Pinas. Yung pala ay ngayon ko lang ho nalaman na yun ay pag-evolve ng tao mga kaluko. Ito ho yung patunay na nahuli nila nung araw mga kaluko. Yung hong mamut. Narito ho yung mga buto. At saka yung mga pangil ho ng mamut. Ayun ho yata ay ginagawa nilang kwintas nung araw. Pati mga saber-tooth tiger mga kaluko. At narinig ho yung mga panghuli nila. Ating ho matutunghayan mga kaluko. Ay napakagagaling naman ho talaga na preserve nila. Yan ho hindi ko malaman kung yung bato o paangil ng mamut mga kaluko. At ng saber-tooth tiger. At yan naman ho yung ibang yan. At mga buto ho yan ng mamut mga kaluko. At napakaganda nga ho ng mga jardine. Kung paano ho nila na preserve ng ganyan yan. Dini naman ho sa parting aray mga kaluko. Narito naman ho yung mga gamit nila pang cultivate ng lupa. At saka yung mga ginagawa nilang dekorasyon sa kanilang mga sarili mga kaluko. Nagsisimula na ho sila rin mag-evolve ang mga tao. Kung mapapansin nyo ho yan, pakibasa na lang ho ang English. Din ho napakalalaking pangil. At saka ho yung gamit nila, yung parang pigo na yun, asarol. At saka yung kwintason nila mga kaluko. Siguro ho pag nahuhuli nila yung malalaking hayop, ay ginagawa nilang kwintas yung pangil ho. Ayan ho yung mga pang-ukit nila sa mga bato, sa mga lupa. Kita nyo ho yun kung paano gagamitin yung mga pangpupuk na yun. Napakatatanda na ho mga kaluko. Yan ay 3,000 to 5,000 BC pa. At saka ho pala may coins pa pala nung araw ay talaga hong hindi ho talaga basta-basta pala mamuhay din ng araw. Meron ho talagang sinusunod ho. May pera na pala nung araw mga kaluko. Ang dami hong baryadine at marami mga pangil. At yung kalansay na ho yan mga kaluko ay nahukay ho ng 1957 pa. At dito nga ho sa parting are mga kaluko, dito na ho sila nagsisimula tumuklas ng paggawa ng bakal. Yung mga kasangkapan ho naggawa sa bakal. Dito na ho yun mga kaluko, ng mga 400 to 500 BC na ho mga kaluko. Ayan nga ho yung mga gawa nila, mga tapayan. Yan ho yung mga original ho talaga mga kaluko. Hindi na ho yung replika. Kita nyo ho talaga, kung malalaman nyo naman ho talaga kung yan ho hindi replika mga kaluko. Tignan nyo naman ho ang pagkakagawa at ho ang kulay. Tignan nyo ho. Kung makikita nyo yan sa personal, sadya hong nakakamangha at paano ho yan ay hulma. Nung araw ho, hindi naman ho katulad ngayon na marami hong kasangkapan kung paano gawin. Nung araw ho, talaga naman sigurado mano-mano, pukpukan. Yan nga ang iba't ibang uri ng palakol at saka mga tasa. Sadya ho siguradong napakabibigat ng mga yan. At yung mga gamit nilang kutsilyo, mga kasangkapan nila, at ang susi. Napakalaki ng mga kandado to ho talaga nung araw. Ito lang ho ang isa sa mga patunay na napakatalino na ho ng tao nung araw. Gawa ng marami na ho silang natuklasan at pa-evolve sila ng pa-evolve hanggang sa mga putik, patungo ho ng mga bakal-bakal, mga kaluko. At sa mga kwintas na yan, marami na rin pendant nung araw. Bukod sa mga pangil na mga hayop na kanilang
tinutugis. Meron na mga gawa sa pilak, sa ginto. May gawa na ho sila nung araw. Kaya ho, napakatatalino nung araw. Nakakagawa sila ng paraan kung paano ho gawin ang isang bagay. At dito na ho tayo sa dining room ng palasyo, mga kaluko. Yan nga ho ay replika na. Yan ho ay isang upuan ho yata ng mahal na hari at reyna. Napakalaki ho yun sa personal, mga kaluko. Excuse me. It's okay to sit? Yes. Try to sit there and there? And also on the chairs. Okay. Thank you very much. Those are copies, not original, so you can see. Oh, this one original, no? No, these are copies, that's why you Yeah, can that's copies. Okay. Thank you. Sinubukan ko nga ho diyang umupo sa gawa ng replika. Ganyan-ganyan din ho daw ho yung upuan ng hari at reyna. Yan nga makikita nyong wall na yan, mga kaluko. Hindi ho yan tinibag nung may-ari ngayon ng castle na rin. Gawa ng nandun daw ho yung leon at saka yung babae ho ng nakatira dyan, mga kaluko. At makikita nyo naman yung mga box dyan. Ayan, yung mga baon ni Lola. Ay talaga namang na-preserve. Napakaganda nung mga gamit ng araw. Yan naman ho para naman ho kay MacArthur ay kay King Arthur ho pala. Ayan ho yung gang silid na yan at saka ring lamesa ho na yan, mga kaluko. Excuse me. What's the window? There are frescoes, like this wall is the original wall from the palace that was here before. Okay. And then one of the owners basically wanted to rebuild it. Okay. And they kept this one wall. So in the windows you can see frescoes. Did you see them? No. You can go here. So from down here you can see one fresco. Ah, yeah. They're from 13th century. So Oh. this is lion, Yes, the yes. sign of one of the owners, one of the famous owners. And then here you will see from here, that's White Lady with probably a ram in her hands. So yeah, that's what you can see. Those Thank are you. both from 13th century. Thank you very much. Yeah, Thank you. Thank you. Ang Cannon Bastion ay ginamit upang protektahan ang mga tulay sa ibabaw ng Var. Ngayon ang baluarte ay ginagamit para sa mga seremonya ng kasal, kultural na mga kaganapan at paminsan-minsang mga eksibisyon. Matatagpuan malapit sa baluarte ang kwentong Well of Love, mahalagang bahagi ng alamat ng pag-ibig sa pagitan ng isang Turkish na si Omar at ng magandang Fatima. Palapit na nga ho pala kami din mga kaluko sa bawat kwarto ho ng palasyong ito. Dito ho natin makikita yung mga palasyo ng reyna at ng mga kawal. Napakasikip nga lang ho pala ng daan din mga kaluko. Hindi ko ho malaman kung gaano ho ba katatangkad. Ari nga ho palang si Lola ay talaga namang ho, tinanong ako kung taga saan daw ho ako. Ang sabi ko ho ay taga Pilipinas ako, mga kaluko. Nakakatuwa naman ho si Lola. Ako ho ay tinanong at ako'y kanyang winelcome, mga kaluko. Tingnan ho natin at tunghayan ho natin ang mga kagamitan ng araw. Yung mga cabinet, yung mga papag, at yung saan ho sila nagbo-bonfire ng araw, mga kaluko. Yan ho yung mga original na gawa. At may mga sikreto pa ho pala mga kwarto din mga kaluko. Napakahiwaga ho talaga ng mansyon ng araw ay ng kastilyo. Hindi ho basta-basta. Hindi bara-bara ang paggawa. Talaga hong lahat ay nakaayon sa plano. Hindi ho kagaya ngayon na bara-bara ang gawa. Hindi ko naman ho nila lahat. Subalit, tignan nyo naman ho yan. Yan ho ay talagang napa-preserve nila. Yan ay mga kagamitan ng mga hari, reyna, mga duke, kung sino man, mga prinsipe, mga prinsesa, o matataas na antas sa palasyo, mga kaluko. At tara ho, tignan natin, tunghayan natin ang isang silid na rin, mga kaluko.
Pare ko nga ho ako'y bumalik noong unang panahon ng aring palasyo nare ay marami pa hong mga kawal at narinig pa nga ho mga prinsesa, prinsipe, hari at reyna. At ako natutuwa at narating ko ang lugar nare mga kaluko. Narinig pa mga orihinal na kagamitan at ang kasuotan nung panahon ng araw ay tignan nyo naman ho mga kaluko, napakagaganda. Si Fatima ay isang bilanggo ng Panginoon ng Kastilyo na si Stephen Zapolsky at para mapalaya siya ni Omar, inatasang maghukay ng balon ng tubig sa matigas na bato ng Kastilyo. Nagtagumpay siya at ang kanyang mga kasama pagkatapos ng 3 taong paghuhukay. Ibinigay ni Omar ang unang baso ng tubig kay Zapolsky na may mga sumusunod na salita. Zapolsky, mayroon ka ng tubig ngunit wala ang puso. Nang dalhin ni Omar ang bagong laya na si Fatima palayo sa Kastilyo, ang kanyang belo ay nadikit sa isang bush ng rosas. Ang pinakamatandang inn sa Trenchin na tinatawag na The Vale ay itinayo sa parehong lugar, nakilala ngayon bilang restaurant na Fatima. Sa loob ng presinto ng mababang kastilyo ay matatagpuan ang balon ng tubig, nakilala rin bilang balon ng pag-ibig. Kailangan ng pagbanggit na ayon sa alamat ay hinukay ng isang prinsipe ng Turko na tinatawag na Omar na may malaking pagmamahal sa magandang Fatima na kailangan niyang tubusin sa pamamagitan ng paghuhukay ng balon sa bato. Sa katunayan, ang balon ay hinukay ng isang garrison noong ika-16 na siglo. Inabot sila ng 40 taon at humigit kumulang 80 ang lalim. Dito naman ho sa bandang ilalim ho ng palasyo mga kaluko, dito ho nila iniimbak yung mga bricks na panggawa nila ng castle. Yan ho yung mga original. Subalit yung mga iba ho diyan ay hindi na. Pero may mga original ho dyan, yung mga 16th to 17th century pa. Katulad ho niyan. At katulad ho ng ibang mga bricks na aking ipapakita sa inyo. Ayun ho, yung mga kaluko, meron ho diyang bawal hawakan. Trenchin Castle, nanggingibabaw na tampok ng lungsod ng Trenchin at ng buong rehiyon ng Považie. Kasama ang Spiš Castle at Devin Castle, ang Trenchin Castle ay kabilang sa pinakamalawak na kastilyo sa Europe. Mula noong sinaunang panahon, binabantayan ng kastilyo ang mga ruta ng kalakalan na nag-uugnay sa rehiyon ng Northern Ugria at mga bayan ng pagmimina ng Central Slovakia kasama ang Bohemia, Moravia, Silesia at Poland. This is original? Yeah, this is original basically pieces that used to Really? be at the castle. Yeah, they were the ornamental things. Also, old 13th century? I'm not. They are from different centuries. They should be from the 14th century, so also from the older. Thank you very much. By the way, may I know your name? I'm Teresa. Teresa, nice to meet you. Thank you. sorry for questioning because I don't understand No, Slovak. sure. You can ask whatever. Thank you. Ang kasaysayan ng kastilyo ay nagsimula noong ika-11 siglo. Nang ito ay binubuo ng residential tower at rotunda, ang mga labi nito ay makikita sa itaas na patio. Sa pagtatapos ng ika-13 siglo, ang kastilyo ay naging pag-aari ni Matthew Tizak na nagmamay-ari ng halos 50 kastilyo at naging maalamat na Panginoon ng Va at Tatras. Nag-aalok ang pinakamataas na Matthews Tower ng magagandang tanawin ng Považie. Ang mga sumunod na may-ari ay unti-unting binago at muling itinayo ang kastilyo upang umangkop sa kanilang paningin. Nagtayo si King Louis ng Anjou ng bagong palasyo, ang Louis Palace na kasalukuyang nagtataglay ng exhibit ng ika-70, ika-19 na siglong kasangkapan. Ibinigay ni Sigmund ng Luxembourg ang kastilyo sa kanyang asawang si Barbara Selska at itinayo ang palasyo ng Barbara para sa kanya. Nakuha ni Stephen Zapolsky ang kastilyo sa pagtatapos ng ika-15 siglo at nagsimula ng malalawak na muling pagtatayo. Ang palasyo ng Zapolia ay ang pinakabatang palasyo ng Trenchin Castle. Ibabang bahagi ng kastilyo, Barracks Oubliette, Canon Baluarte at ang Balon ng Pag-ibig ay makikita lahat sa ibabang bahagi ng kastilyo. Ang kwartel ay dating tahanan ng garrison at ginamit din sa pag-imbak ng mga bala. Ngayon ang kwartel ay nagtataglay ng isang eksposisyon ng medieval at modernong mga baril ng apoy. Napakahiwaga ho talaga ng palasyo mga kaluko. Gawa ho ng pasigot-sigot na rin. Ay hindi ko ho pala nalaman na kami nasa labas na. Ay iilang hakbang lang ho dun sa aming pinasukan eh. Hindi pa ho dito natatapos ang aming
paggagala sa loob ng castle mga kaluko. Samahan niyo pa ho ako. Puntahan natin ang ibang parte ng castle. Tara ho, pasukan natin yung taas. Ang Oubliette ay orihinal na itinayo bilang isang observation tower. Nang maglaon, nagsimulang magsilbi ang tore bilang piitan ng kastilyo. Mula noong 2014, ang tore ay naglalaman ng paglalahad ng mga medieval torture device. Ang pinakamatapang sa mga bisita nito ay maaaring subukan at ilagay ang kanilang mga ulo sa isang pilori na inilagay sa harap ng piitan. Dito naman ho ang parte ng kwarto na kung saan binubuo ang castle noong unang panahon ho. Kung paano kinonstruct at anong taon. At yung mga sirang parte ng castle, dito ho ay nilalarawan sa bahaging kwarto na rin mga kaluko. Subalit hindi ko man ho maintindihan, ay tinitignan ko na lang ho ang mga litrato, mga larawan. Ay, kita nyo ho yan, gumuho. Yan ho ay napakatagal na panahon pa. Napakatagal na panahon na mga kaluko. At gumamit pa talaga sila ng mga magagandang camera nung araw, mga kaluko. Ay, kita nyo yan kung paano nakuhanin yan. Ay, noong araw ho talaga ay napaka high-tech na ho. Ang Trenčín Castle ay tiyak na nawala ang kahalagahang militar nito sa pagtatapos ng ika-14 siglo. Malaking apoy na sumiklab noong Hunyo 11, 1790 at muntik nang masira ang lungsod, sumira rin sa kastilyo. Ang huling may-ari, si Ifigenia de Castries de Arcor, ay nag-donate ng kastilyo sa lungsod ng Trenčín noong 1905. Sa bawat kwarto nga pala mga kaluko ay may iba't ibang kwento at may iba-ibang kahalagahan. Ngayon dadako naman ho ako sa tore, sa bandang kanan ho, sa paglabas ng pintuan. Pasukin ho natin kung paano ho ba sila namumuhay doon at gaano ba kalaki ang tore yun mga kaluko hanggang sa ilalim. At tara diskubrihin ho natin kung anong meron doon sa loob ng tore mga kaluko. Ang mahiwagang tore ng Trenčín Castle ho, kung gaano ho kahiwaga sa loob at paano ba nila nagawa yon at paano sila kumikilo sa loob ho ng tore na yan mga kaluko. Nga rito makikita nyo talaga ang bayan ho ng Trenčín, napakaganda ho mga kaluko. Pasukin ho natin. Siya nga pala, nandito ho pala yung mga iba't ibang sungay ng deer na nahuhuli nila mga kaluko. At meron pa hong balat ho ng baboy damo doon sa bandang kaliwa ho ng pader mga kaluko. Napakarami yung usa na lalaki na nahuli nila nung araw. Makasaysayan ho talagang tore na rin. At na-preserve pa ho nila. Wari ko naman ho sa akin nakikita din na yung mga kaluko. Ari ho na-renovate na. Hindi na ho itong original. Subalit, ari pa rin ho ang mga gamit nilang kasangkapan nung 11 to 17th century pa ho mga kaluko. Tara ho, silipin ho natin ang kagandahan ho ng loob ng tore ng palasyo ho. Sadya hong napakalawak na ho. Abay, simula ko dun sa ibaba, mayroon pa palang mga mahiwagang kwarto ho rin sa loob ng tore. Kung titignan nyo sa labas ho, parang wala naman hong kwarto sa loob ng tore na ito sa taas ho. Tara ho, ating siya sa atin kung gaano ho kaganda ang loob ng palasyo ng Trenčín Castle mga kaluko. Ayun nga pala, yung fine dining sigurado nila ng araw ho, ayan. Noong ika-11 siglo, ang mga bagong gusaling ladrilyo ay puro sa tuktok ng pinakamataas na bangin. Ito ay isang parisukat na rotunda at isang residential tower na maaring isang gusaling bato na dahil ang kastilyo ay nakatiis sa pagsalakay ng Mongol noong 1241. Pagkatapos ng pag-alis ng mga Tatar, mas malaking muling pagtatayo ang naganap. Ang isang parisukat na pinatibay na lugar ng core ng kastilyo ay nademarkado. Napakahiwaga ho talaga pala ng loob ng kastilyo mga kaluko. Biruin nyo yan. E paano ho yan lulusod dyan ng mga tao? Ay, kabababa ho ng pintuan at ang dami hong mga pasigot-sigot diyan at napakasigip. Napakahirap po siguradong pasukin ho ng kalaban yan. At nga pala, mga gamit na espada ho ng araw.
Talaga namang sobrang katagalan na, naagnas na ho. Yan ho ay gawa sa bakal mga kaloko. Sa tingin ko ho eh, hindi ho yung gawa sa stainless, gawa lang. Ari ho eh, naaagnas na eh. Tignan nyo naman ho mga kwarto rin eh. Napakadami ho. Pasikot-sikot. Ang hagdanan ho, ang kipot-kipot ho ng daan. At yan nga ho yung kakapitan na tagay, gawa ng napakatarik ho niyan. Ako ho ay bakit na doon sa mismong tower ho, mga kaloko, yung gang overlooking, kumbaga rooftop ho sa atin, mga kaloko. At matutunghayan ho nga natin dito ang iba't ibang kwarto ng kawal. Yan ho, marahil ho ay isa ho yan sa kwarto ng kawal. At bago nyo naman marating ang pinakatuktok na yan, sigurado hong maraming pagdadaanan, kaya napakahirap hong suotin to ng kalaban ng araw. Ay kita nyo ang kipot ho ng daanan na yan at ang tarik pa. Abay hingal ho naman talaga diyan eh. Nung ako ay talagang pumunta, meron pa nga akong sikreto diyan na mga parang lalagyan ng mga weapon. At marahil isa rin ho to sa mga pahinga ng kawal at yan hong kasuutan. Kita nyo ayun pa ho yung pana nung araw. Para hong talagang nasa pelikula eh, ng mga hari trainer nung araw. Kita nyo ho yung malaking tao na yun. Ang liit na yan ng pintuan ng mga kaloko. At hindi ho pwede sigurado yung matataba rito na kawal. Ang mga kawal ho sigurado rito ay pawang maskulado at skinny ho. Ay kaliliit ho ng talagang pintuan. Malapit ko na ho palang marating mga kaloko. Ay isa na naman hong kwarto rin. Kakaiba naman ho ang kausuutan ito. Yun ho siguro ay maharlika. Ang ganda ho ng kwarto Ang pinakalumang kasaysayan ng kastilyo ay konektado sa pamilya Chuck. Noong 1275, ang kastilyo ay ang upuan ni Stefan Chuck, ang gobernador ng Trenchin, at pagkatapos niya ay ang kanyang pamangkin na si Matush na naging palatine noong 1296. Sa panahon ng kanyang paghahari, ang pangunahing focus ay sa pagpapabuti ng mga depensa ng kastilyo. Ang kanyang aktibidad sa pagtatayo ay maaaring masubaybayan, lalo na sa pagpapalawig at pagbabago ng Residential 11 ng blok na idinagdag din sa isang blok ng siglo. Residential na palasyo sa isang napakalaking fortification. Ang tore na tinatawag pa ring Matthews Tower ay ang tumutukoy sa elemento at nangingibabaw na katangian ng malawak na silweta. Ay kita nyo yan mga kaloko. Napakipot to Hindi talaga pwede magsabay ang tao. Kaya pala nung araw kapag nilulusog na yan, tatadyakan lang yung pababa. Ay gulong naman ho doon sa hagda na yun. Gawa ng napakipot. Isang tao lang talagang kasya ho doon mga kaloko. Taas pala ng palasyo na rin. Bago umakit ng kalaban. Ako po, tingil na. At kung mapapansin nyo ho mga kaloko, ang mga nasa dingding, yan ho siguro yung patchi-patchi, yung patch. Ay kung tawag yun, yung gang winawagayway nila dun sa kanilang watawat pagka yun ay naglalaban na. Malamang iyan ho yung sa grupo-grupo ho mga kaloko. Ay tara ho, dinin na ho tayo sa itaas, silipin ho natin ang ganda. Talaga namang napakahangin ho rin at napakataas ho mga kaloko. Ano bang tibay na rin? Kita nyo yan, kahoy lang yan Napakaganda ho sa itaas ho talaga. Ang sarap ho ng experience din Tanaw na tanaw ho lahat. Muli niyang itinayo ang kahoy na kuta sa isang malaking kastilyong bato na halos kasing laki nito. Pinayaman niya ang lugar ng kastilyo na may pader na bato at ang lumang tore ay nababalutan ng isang brick shell at itinaas sa 5 palapag. Sa tabi nito ay nagtayo rin siya ng isang palasyong tirahan sa isang napakalaking kuta. Pagkatapos ng kamatayan ni Matthew noong 1321, ang kastilyo ay naging maharlikang pag-aari muli. Si Haring Louis the Great ng Anjou, nang muling itayo ang itaas na kastilyo, ay pinalawak ang mga gusaling tirahan nito
upang isama ang isang dalawang palapag na palasyo kung saan siya konektado sa pagkatapos ng 1401. Nakuha ni Sigismund ng Luxembourg ang kastilyo at sa inisyatiba ng kanyang asawang si Barbara ng Segel, isang marangyang dalawang pakpak na palasyo at kapilya ang itinayo sa pagitan ng 1424 at 1439. Ang lumang palasyo at ang Romanesque rotunda ay nagbigay daan sa pagtatayo ng isang bagong patio at palasyo ni Barbara. Ang Sigismund ng Luxembourg ay meron ding timog silangang cylindrical na baluarte na tinatawag ding Royal Tower na itinayo, orihinal na isang lookout tower. Ayon sa sumunod na tradisyon, nagsilbi itong kulungan ng kastilyo at selda ng gutom. Ito ay higit pa sa isang uri ng pagpigil sa bilangguan dahil walang nakaligtas na dokumento na ang sino man ay namatay sa gutom dito. Ang ika-15 siglo ay isang siglo ng karagdagang pagpapalakas ng mga kuta bilang resulta ng mga ekspedisyon ng Hussite na sa oras na iyon ay patungo sa Slovakia. Ang pinakamahalagang rekonstruksyon ay isinagawa ni Stefan Zapolsky na nakakuha ng kastilyo kasama ang bayan noong 1475. Nagdagdag siya ng isa pang palasyo sa itaas na kastilyo at nagtayo ng isang natatanging defensive complex na kinabibilangan ng pinahabang tore na hugis horseshoe na may mowat. Ang kastilyo ay naging isa sa mga pinakamahusay na pinatibay na kastilyo sa Upper Hungary. Sa kabila ng mga kuta ng Zapolsky, ang kastilyo ay nasakop noong 1527 ni Katjaner, ang general ni Haring Ferdinand Perferm. Matapos ang mapangwasak na pagkubkob at ang pagkasunog ng kastilyo, ang mga kinakailangang pagbabago ay ginawa na hindi nakaapekto sa pangunahing istruktura ng kastilyo o sa sistema ng pagtatanggol nito. Ang mga pagbabago ay ginawa lamang ng bagong may-ari ng kastilyo, si Alexei Turzo. Ang muling pagtatayo at pagpapalawig ng malawak na mga kuta ay naganap sa pagitan ng 1540 at 1560. Noong panahong iyon, ang artilerya ng mga depensa ng bituin ay itinayo ayon sa mga disenyo ng mga arkitekto ng Italyano at ang mga gusali ay ginawang moderno ayon sa mga kontemporaryong disenyo. Ang silweta ng kastilyo ay binago din. Ang mataas na Gothic na bubong ay pinalitan ng pahalang na Renaissance attics na may mga swallowtail, na isang tipikal na elemento ng Italyano noong ika-16 na siglo. Napakasalimuot nga ho pala ng loob ng palasyong Torre na rin mga kaluko. Ari nga ho, ako ay palabas na at kasabay ko na nga ho sila inang. Napagod na rin ho mga kaluko. Babalik na ho ako doon sa aking sinimulan sa una kong pinasukan. Pantao. Turis. Buong kasaysayan ng talampas ng kastilyo ay nagsimula noong Imperyo ng Roma na pinatunayan ng inskripsyon sa bato ng kastilyo na nagpapahayag ng tagumpay ng ikalawang Romanong Legion laban sa mga Aleman sa Laugaricio noong 179 AD. Ang isa sa aming pinakamahalagang kastilyo ay itinayo sa lugar ng isang mas lumang 9th century hill fort, ang unang bahagi ng medieval na kastilyo na tinatawag na Trusun ay nagsilbi sa mga labanan ng Hari Svatopluk at Arnulf sa panahon ng Great Moravia. Mula sa ika-11 siglo ito ay isang royal guard castle at ang sentro ng isang border commandery sa ilalim kung saan ang bayan ay nagsimulang umunlad. Ito ay bahagi ng linya ng mga kuta ng hangganan ng estado ng Hungarian na nagbabantay sa mga mahahalagang wayford at mga daanan ng Carpathian kung saan dumaan ang mga ruta ng kalakalan na nagkokonekta sa lugar ng Hilagang Hungary at sa gitnang mga bayan ng pagmimina ng Slovak kasama ang Bohemia, Moravia, Silesia at Poland. Sa mga sumunod na siglo, ito ay naging upuan ng isang hangganan komita. Isang maharlika at kalaunan ay isang marangal na county.
Kung ano pala ho yung mga nasa pelikula, kaluko, yung mga nagsisitakbo ang mga kawal at sumusuot dun sa may butas na yon, sinusilip kung may mga kalaban, ay sadya ho palang talagang tunay yon. Yan, yung mga tinatakbuhan nila na yan sa mga bawat kastilyo. Ayun ho nga palang tuktok ng kastilyo ho, mga kaluko, yun ang aking pinuntahan ho. At ako nga ho pala ay palabas na diyan, mga kaluko, sa aking adventure din sa Trenching Castle. Ang Trenching Castle ay isang medyo malaking inayos na kastilyo na matayog sa isang matarik na limestone cliff sa itaas mismo ng bayan ng Trenchin. Mula sa isang mas lumang pinatibay na muog, ito ay unti-unting pinalaki at itinayong muli sa paglipas ng mga siglo upang maging isa sa pinakamalawak na kastilyo sa Europa. Ang kastilyo ay isang katangiang palatandaan hindi lamang ng Trenchin, kundi pati na rin ng buong rehiyon ng Central Považie. Isang typical na medieval fortified castle ay matatagpuan sa mataas na bato sa itaas ng lungsod. Kilala ang Trenchin sa isang Romanong inskripsyon sa bato sa ibaba ng Trenchin, castle na itinayo noong 179 AD, ang panahon ng Marcomannic Wars, isang serye ng mga digmaan sa pagitan ng Roman Empire at ng Germanic Quadi at Marcomanni. Tinutukoy nito ang site bilang Laugaricio at sa mahabang panahon, ito ang pinakahilagang kilalang ebidensya ng pagkakaroon ng mga sundalong Romano sa gitnang Europa hanggang sa natagpuan ang kuta ng mga Romano ni Mushov at mga kampo ng pagmamarcha ni Olomoucan Hulin. Ang Trenchin ay isa sa mga iminungkahing lokasyon para sa kabisera ng Samos Empire noong ika-10 siglo. Ang Vogastisburg Vogas Castle ay malamang na matatagpuan sa isang lugar sa ilog ng Vogas at ito rin ang lugar ng isang mapagpasyang labanan sa pagitan ng mga hukbong Slavic at Frankish noong 631. Posible na ang Trenchin Castle ay itinatag noong panahon ng Great Moravian. Sa simula ng ika-11 siglo, ang rehiyon ay kontrolado ni Haring Bolesław I ang matapang ng Poland. Noong 10-17, sinakop ni Stephen I ng Hungary ang rehiyon na nanatiling bahagi ng Hungary hanggang 1918. Sa pagtatapos ng ika-12 siglo, ang kastilyo ay naging sentro ng administratibo ng Trencsen County sa kaharian. Bilang isa sa ilang mga kastilyong bato sa bansa, ay nilabanan nito ang mapaminsalang pagsalakay ng mga Mongol noong 1241. Napakagandang lugar. Siyempre, hindi natin palalagpas na puntahan to. Ay, ganda naman po talaga eh. Noong 1263, si Trenchin ay nasa pag-aari ng maharlikang tagadala ng espada na si Jakub Czesnecki. Ngunit noong 1302, inalis ito ni Haring Wenceslas Timur mula sa mga kapatid na Czesnecki kay Robert at sinuportahan nila ang kanyang karibal na si Robert at ang kanyang karibal na si Charles. Sa pagitan ng 302 at 1321, ang kastilyo ay ang upuan ng makapangyarihang magnate na si Matthew Czech na kumokontrol sa karamihan ng kasalukuyang Slovakia. Hinahamon ang autoridad ni Haring Charles Robert, pinanatili ni Czech ang isang malaking hukuman at itinuloy ang kanyang sariling patakarang panlabas. Ang Treaty of Trenchin sa pagitan ng Bohemia, Hungary at Poland ay nilagdaan sa lungsod noong 1335. Nagkamit ang Trenchin ng ilang mga pribilehiyo. Noong Middle Ages noong 1324, ang mga naninirahan ay pinalaya mula sa pagbabayad ng mga toll at ang lungsod ay nakatanggap ng libreng pribilehiyo ng maharlikang bayan noong 1412 mula kay Haring Sigismund. Gayunpaman, sa mga sumunod na dekada at siglo ay nagkaroon ng mga sakuna at digmaan na tumagal hanggang sa katapusan ng ika-14 siglo sa panahon ng salungatan sa pagitan ng mga Habsburg at ng mga taga-suporta ng karibal na hari, si Janos Chapoliai. Ang bayan ay nakuha noong 1528 ng mga tropang imperial. Noong ika-17 siglo ang mga Ottoman ay isa pang banta mula sa timog, ngunit nabigo silang masakop ang lungsod. Ang bayan pagkatapos ay nagdusa mula sa pag-aalsa ng kuro laban sa mga Habsburg at noong 3 Agosto 1708, naganap ang labanan ng Trenchin malapit sa lungsod. Mga pangalan ng Trenchin sa iba't ibang wika. Ang Trenchin ay unang binanggit sa ilalim ng pangalang Griego na Leucaristos Lefkaristos na inilalarawan sa mapa ng mundo ng Ptolemy noong 150 AD. Kailangan ng banggit sa panahon ng Marcomannic Wars sa pagitan ng Roman Empire at Germanic Quadi. Inukit ng mga Romano ang isang inskripsyon sa bato sa ilalim ng kasalukuyang
Kastilyo noong 179 AD at ang lugar ay binanggit bilang Laugaricio sa loob ng mahabang panahon. Ito ay itinuturing na pinakahilagang kilalang presensya ng mga Romano sa gitnang Europa. Ang unang nakasulat na pagbanggit sa Middle Ages ay mula sa waran bilang Trajan at 11 at 13 pang uri na Trenciniensis. Ang pangalan ay malamang na nagmula sa isang personal na pangalan na Trnka Slavic Blackthorn na may isang possessive suffix in. Ang Aleman, Hungarian at Polish na mga anyo ay Trencin at Trencin ayon sa pagkakabanggit. Pagkaraan ng 2 taon, isang salot ang pumatay ng 1,600 na naninirahan sa lungsod. Sa wakas noong 1790 ang bayan, kasama ang kastilyo ay nasunog at ang kastilyo ay nasira mula noon. Noong ika-19 na siglo, umunlad ang Trencin habang ang mga riles patungo sa Žilina at Bratislava ay itinayo at maraming bagong negosyo ang naitatag, particular sa industriya ng tela, pagkain at makina. Ang bayan ay naging sentro ng gitnang rehiyon ng Považie. Noong 1867, ang Trencin ay ibinaba mula sa isang malayang maharlikang bayan patungo sa isang bayan na may pamahalaang munisipyo at nasa ilalim ng direktang kontrol ng pinuno ng county ng Trencin. What's that one? Hawaiian? 1 cheese? 1.90. Okay, I try one. Wait. Can I pay by card? Card payment over 5. Thank you. Kain tayo sa labas. Muling umunlad ang Trencin noong panahon ng unang Republika ng Czechoslovak at naging kabisera ng county ng Trencin muli sa pagitan ng 1940 at 1945 nang umiral ang Republika ng Slovak. Di nagtagal pagkatapos magsimula ang pambansang pag-aalsa ng Slovak, ang Trencin ay sinakop ng Nazi Germany at naging punong tanggapan ito ng Sicherheitsdienst ng Gestapo. Ang Trencin ay nakuha ng mga tropang Romanian at Soviet noong 10 Abril 1945. Mula noong 1990, ang makasaysayang sentro ng lungsod ay higit na naibalik at mula noong 1996 ito ang naging upuan ng Trencin Region at Trencin District. Ang kastilyo at ang inskripsyong Romano nito ay umaakit sa turismo mula noon. Noong 2005, ang lungsod ay may populasyon na 56,150 na tumaas sa 60,012 noong 2009 na may density ng populasyon na 692 na naninirahan. Bawat kilometro kwadrado manayan sa Nidaskmi. Ayon sa census noong 2001, ang relihiyosong ayos ay 65.8% Romano-Katoliko, 22.3% taong walang relihiyon, at 7.1% Lutheran. 95.3% ng mga naninirahan ay mga Slovak at 2.4% na Czech. Edukasyon. Ang Trencin ay tahanan ng pampublikong Alexander Dubček University na may 7,040 mag-aaral, kabilang ang 110 mag-aaral ng doktor, 14 at ang pribadong kolehiyo ng pamamahala sa Trencin. Ang may 75 mag-aaral. Ang sistema ng pangunahing edukasyon ng lungsod ay binubuo ng 9 na pampublikong paaralan at isang relihiyoso na primaryang paaralan na nag-enroll ng 4,623 mag-aaral sa kabuuan. Ang sekundaryang edukasyon ay kinakatawan ng 5 gymnasia na may 1,974 mag-aaral, very spesyalisadong mataas na paaralan na may 1,892 mag-aaral, 8 at 6 na paaralang vocational na may 3,975 mag-aaral, transportasyon,
Matatagpuan ang Trenčín malapit sa pangunahing Slovak, motorway at isang mahalagang hintuan sa pangunahing linya ng tren mula Bratislava hanggang Žilina at Košice. Ang mga kalsada mula sa lungsod ay humahantong din sa Czech Republic hanggang Brno at iba pang bahagi ng Slovakia. Prievidza Nitra. Ang mga rails ng tren mula sa mga nabanggit na lungsod ay nagtatapos sa Trenčín. Mayroon ding airport ang Trenčín. Ngunit ang pinakamalapit na internasyonal na paliparan ay nasa Bratislava. Palakasan, ang handball ng 1984 Friendship Games ay idinaos sa hala na si Hoti. Kasalukuyang naglalaro ang Association Football Club na AS Trenčín sa top tier na Slovak Superliga matapos manalo ng promosyon kasunod ng 2011-12 season bilang second tier Slovak First League champions. Habang ang ice hockey club na Tugla Trenčín ay kasalukuyang naglalaro sa Slovak Extraliga na nanalo ng Extraliga Championship ng 4 na beses. Ang Trenčín ay ang hometown ng ilang mga profesional na manlalaro ng ice hockey, kabilang ang Ottawa Senators forward Marian Gaborik, New York Islanders defenseman na si Zdeno Chara at Chicago Blackhawks forward Marian Hossa. Lahat ay naglalaro sa National Hockey League NHL sa North America. Bukod pa rito, ang matagal ng Liverpool center back na si Martin Shkrtel ay nagmula sa Trenčín. Ang festival para sa non-Olympic sports ay gaganapin sa Bayan 2017. Yan na mga kaloko. Napakaganda ng lugar na ito. Hanggang sa muli yung paggagalangin biglo ko. Samahan niyo ako. Marami pa akong i-discover na kastilyo rito mga kaloko. Nagsisimula pa lang ho tayo mag-discover at mag-explore. Nakasaysayan ng bansang Are, ang bansang Slovakia na makasaysayan. At pauwi na nga ako ng mga oras na yan. At ako nga ho nag-book na sa application upang ako'y makauwi na sa aking accommodation. Hanggang sa muli po mga kaloko. Maraming salamat po sa inyong panonood. Nawa po'y tangkiligin nyo ang aking video. Maraming salamat po ulit. Saan man kayong sulok ng mundo. Kasalam sempre. Diyan ako yan po.